Hello everyone! Here's another tutorial. Tungkol po ito sa pagbabayad natin ng ating monthly membership. Yung iba po naglalaps, yung iba natatagalan mag-process, yung iba nagfe-fail po ang kanilang bank card kahit na dati na silang nakabayad ng kanilang membership. So dito po ninyo makikita yung ating pagbabayad. Kung mapapansin ninyo, ang nakalagay po dito, become a member. So, ibig sabihin po, itong member na to, na gagamitin natin na sample, siya po ay nag-lapse yung kanyang payment. Pero don't worry po dahil nahahabol naman po yan hanggang hindi pa end of the month. So, bago po mag-end of the month, dapat, wag na po ninyong paabutin ng end of the month dahil syempre, baka po ma-delay o magkaroon ng problema yung inyong card. At least, unahan na po ninyo a week before the end of the month or as soon as nag-lapse po nang hindi nyo napansin. Dito po ay kailangan talaga binibisita natin palagi ang ating account, no? Especially yung bago po, 1 week po for your due date or on the due date mismo, no? Business na po natin ito eh. At ito pong member, as you can see, ang nakalagay na po doon is become a member kasi nga po ito na. Ito na po yung makikita ninyo kapag po tayo nag-lapse. Okay? Pagka po hindi pa lapse, ang nakalagay dyan ay my membership. Mamaya po makikita nyo din naman yon, ano? Kung titingnan ninyo, kapag po kayo ay active member, ganito po yung sample ng ating back office. Ayan po nakalagay my membership. Hindi po become a member. At nakalagay din po dyan yung due date natin. Ayan, yung binilugan natin na red. Okay, yan po ang ibig sabihin. Yung pong second tab na yan sa ating dashboard, sa ating back office. So, at nakalagay din po dito, yung, ayan, yung pinaka-due date, para hindi po kayo naliligaw. Ang USA po ay mas late po, lalo na yung mga nasa Pilipinas, mas advanced po kayo. Kaya, kung minsan nagpa-process kayo, hindi pa ninyo magawa dahil nga po yung due date ninyo ay advance po kayo sa Pilipinas. Okay? So, don't worry po pag nakikita nyo yung notification na yan and you're not yet paid. Ano po? So, dito din po mapipili ninyo kung mag-upgrade na kayo ng 1 year. Yan. Yung tab po natin na yan. Sa baba, yung second tab. Pwede po tayo magbayad na ng annual para wala na pong sakit ng ulo, okay? So, sa iba po na naka-cellphone, kapag nagbabayad, ito nag-fail siya kanina, hindi nyo po makikita itong shopping cart dyan, yung pong nasa taas na yan. Hindi po ninyo yan nakikita sa sa cellphone, kasi nga po, wala pong tab na check out doon, okay? So, ang gagawin nyo po, mag-a-add pa kayo ng additional product para po matanggal yung dito sa shopping cart na yan. Yung membership, kasi may nagsabi nga kanina, sabi niya, bakit po lumilitaw na naka-add na daw sa cart ko? Napindot po yon, na-add na po. Hindi na po ninyo mabubura yon kung hindi kayo mag-a-add ng additional product. So, pupunta po kayo sa shop, okay? Yan po yung ating checkout. Yan, yung cart na yan ay ang ating checkout. Okay? Again, sa cellphone po, wala yan. Mas maganda po, mag-invest kayo ng laptop para po yung mga nagiging problem ninyo sa cellphone, ma-solve kasi marami pong kaibahan ng cellphone at saka ang laptop. Okay? So, balik po tayo dito sa aking gagawan ng payment kasi syempre may edad na po siya. So, yan po yung account na gagamitin natin. Again, nasa Chicago kasi siya eh. Kaya, kagdadating niya lang from Philippines, ano po. So, gagamitin po natin, ipapakita ko po sa inyo mamaya yung, yung paggamit ng credit wallet. Pero, pakita ko po sa inyo yung order history niya, no. So, double check din po natin itong order history. Makikita natin kung kailan talaga yung huli or yung due date ng payment mo din nakikita. Kasi may iba nagsasabi sa akin, ma'am, paalam ko bayad na po ako. O, tinignan ko naman yung kanilang order history, hindi pa. Kasi nakalagay pa yung past month, no? May mga members pong ganon. Pag-aralan po natin mabuti ang ating dashboard, no? Kailangan po yan dahil opisina nyo po ito po yung business natin, no? So, ayan po, nakalagay dyan yung mga last receipt mo. Makikita mo dito yung kopya ng receipt. Pwede mong i-print kung gusto mong ipa-print. Okay po? So, ganyan po yung gamit ng order history. Marami na po siyang
nag-start na siya, matagal na, mga ilang buwan na to, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mga 8 months na po pala siya. Alright? So, bago po tayo mag-order din, ito pong may info ay importante. Yung iba pong sumasablay ng payment kasi po nagkakaroon ng problema dun sa bank nila, sa card nila, papalitan nyo po sa may info, ano? Itong tab na may info, kailangan pong i-update ninyo yung inyong payment card, no? Marami pong nagkakamali dito sa payment info, mga addresses, no? Kailangan po ito parehas ng kung ano yung name na nandun sa card ninyo, at saka po yung address. Nagpe-failed po karaniwan kasi mali po yung address. Kung ano po yung address ninyo, na kayo ay bank holder, kung ano ginamit nyo sa pag-apply, yun po yung gagamitin, ilalagay nyo dito sa payment info address, hindi po address ng bank. Tapos, ang dami din nagkakamali, yung Rizal, yung province, dyan sa payment info, ang nilalagay nila, code. Rizal po is abbreviation, province po is abbreviation ng inyong province. As a city, ito po lalagyan nyo palagi yung city lang. May iba naglalagay ng barangay, kung ano-ano. Ang hinahanap po ay city lang. Wala po kayong idadagdag dyan na ibang word. Please, no? Kanina yung nagfe-fail kasi nilagay niya dyan yung kanyang barangay. So, dyan po sa address, dito sa street address, dyan na nyo na po ilagay lahat, at kung mahaba naman yung inyong address, kailangan po, i-abbreviate nyo na lang po yung address ninyo. Like yung block, lot, no? Mag-ingat po tayo dito sa payment info. Yan, change. Diyan nyo po kakalabitin yan para ilagay ninyo lahat ulit ng information. Okay? Kung black po, may black lot po yung inyong address, gawin nyo lang letter B, letter L. B for the block lot, L for the lot. So, para mapagkasya po yan. Okay? Ang importante lang naman po, may zip code dyan at saka yung Rizal and yung pinaka address ninyo. Yung barangay hindi masyadong hinahanap dito Diyan sa line address po natin. Okay, malinaw po ba? Tsaka yung zip code po. Ang kailangan natin dyan. Alright. Again, walang ibang idadagdag. Okay, city, Rizal, zip code. Ayan. Kung kayo po ay naglipat ng ibang country, katulad nito sa Ate Julie, nandito na siya sa Chicago, ipapalitan na po namin to. Hinahantay lang namin yung kanyang bank info, yung details po dito sa USA. Papalitan natin po natin yan. Alright. So, I hope malinaw. Zip code. Okay. Medyo naglalabs po itong aking, aking ginagawang video dahil po voice over lang po ako dahil nung ni-record ko to, hindi pala naka-turn on yung aking microphone. Okay? So, nagvo-voice over po akong kasalukuyan. Kaya, baka nakikita niyo itong aking bilog-bilog minsan nakatutok sa iba. Iba yung nasasabi natin. I hope nakakahabol ako dito sa voice over. Now, again, yung iba po kung ano po yung shipping address ninyo at saka yung bank address ninyo, kung parehas, kailan parehas na parehas. Kasi yung iba nagsusulat dito sa payment info, sa card info, nung kakaiba dun sa baba, na hindi naman pala yon yung kanyang ginamit niya sa bangko. So, importante po yun kung ano po yung ginamit sa bangko. Alright. I hope napaliwanag ko ng unti-unti. Katulad nito, may iba na naman baligtad may walang space yung pagkakagawa dito. So, kailangan itong i-edit ng konti. Reviewin niyo po yung inyong back office, especially itong information ninyo dito sa inyong my info tab. Okay? Kailangan po magkatugma yung kung ano ang ginamit nating address sa ating bangko nung tayo ay nag-apply nung ating bank card o nung ating bank account. Okay, so move muna tayo. Hindi ko alam kung saan ito susunod. Nasabset, nagbo-voice over lang po ako dito sa nagawa kong napakahabang video. Well, maybe maika-cut natin mamaya. Hintayin lang po natin ng konti. Ayun, nakikita din po yung login ID, Livegood ID. Diyan din po ninyo titingnan yung ID ninyo kasi kakailangan ninyo yan kung minsan dun sa ating pagbabayad, no?
Or kung minsan yung username nyo, nalilimutan ninyo. Pero yung username nyo po, yun yung ating ginagamit sa pag-login. Di po ba? Yan. So, alam niyo po, pakitulong-tulungan niyo po kaming mga sponsors, no, ng mga leaders na ngayon, no, kasi talaga pong nakakapagod din. Napakarami na po natin, tapos sinaasikaso pa po yung iba. Now, gagamitin na po nating payment. Dalawa po yung ipapakita ko sa inyo ditong sample. Magtiyaga lang po kayong manood, ano, kasi itong isa, sinabi ko nga pwede tayo makapagbayad dito sa my membership, dito sa page na to, dito po sa Become a Member. Pwede po yan, idadagdag po natin dito. At yan, nagkakaroon po tayo sa checkout. Ito po yung pinaka cart, no? Again, sa cellphone, wala po, minsan, hindi po mahahanap yung cart pag umalis kayo dyan agad. Kaya maganda po may cellphone din, ano? Ngayon, kapag na-i-add nyo na po, nandito na kayo ngayon sa checkout. Ito na po yung pinaka-checkout. Dito po napipili yung kung ano yung payment na gagamitin natin. Kung nagfe-fail po yung inyong credit card, you can use cryptocurrency, patulong po kayo dun sa inyong sponsor, or yung using a credit wallet. So, credit wallet po ang gagamitin ko dito sa kanya dahil nag-fail yung kanyang Banco de Oro. Okay? So, ayan po, ipapakita ko lang po sa inyo yung itsura. Halimbawa, credit wallet, yung fund po niya sa loob ang ginamit. Don't forget to tick po itong dalawang box na napakaliit. Okay? So, mamaya po, pupunta din tayo sa my earnings para ipakita ko naman sa inyo kung paano natin gamitin itong, kung ang gagamitin nyo ay yung fund nyo sa credit wallet. Again, lahat po, nire-request natin ay i-set up nila itong transfer commission to credit wallet. Gamitin nyo po muna ang inyong internal wallet sa loob po ng Livegood ninyo. Alright? So, subukan natin gamitin itong credit wallet ni Ma'am Julieta para lang ipakita ko sa inyo na pwede dito. Alright? Nakita nyo kung saan ako nagpunta sa earnings, tapos yan na. So, meron po siya ditong $50. Yan. Yung currently, you have $50. No? Yan. So, okay. Ang babayaran lang naman yan, $9.95. So, ang gagawin nyo po dito, either yung inyo pong ID, kasi sinabi ko kanina, or yung username. So, isa lang po ang gagamitin. Hindi parehong ilalagay dyan. Okay? So, dito siguro ilagay natin yung kanyang, kabisado ko kasi yung kanyang username. So, ano na nga ba yun? God Touch yung kanyang username. Again, isa lang po ang gagamitin natin dito, either ID or one username. So, type natin dito. Yan, God Touch yung kanyang username. Then, mag-scroll down po tayo. Nag-i-scroll down lang po. So, dito, choose credit type. Ano ba yung gagawin mo doon sa iyong account? Pwede tayong mag-order ng products or pay for membership. 4 po ang pwede natin gawin sa ating credit wallet fund. Yan nga po, isa mag-order ng product, isa mag-activate ng account ng iba, isa mag-pay ng membership, at isa pwede tayong mag-transfer. Yan, ang credit to credit, peer-to-peer sa mga members na nanghihiram sa atin na kinapos o nagpalya yung kanilang payment, no po, at may fund si sponsor, pwedeng ma-transfer. Pero ngayon gagamitin natin pay for membership. Okay, yun po yung gagamitin natin. Napasobra yata yung aking voiceover. So, transfer credit po tayo. Yan. Napakaganda po ng pagkakagawa ng credit wallet. Dati po wala yan. Pero ang gusto po ni CEO, makatulong tayong mabuti sa lahat po ng members na nagkakaroon po ng aberya. Kaya po dinagdag natin yung credit wallet. Wala po niyan sa ibang company at napakahigpit po sa ibang company ng transfer. Di po ba? So, napakaraming purpose ng credit wallet fund, no? Yung pag-activate, mabilisan po yun kung mag-activate tayo ng account. Kaya I suggest, ilagay nyo muna lahat ng maliliit nyong kita. Wag nyo munang i-withdraw. Dyan na lang po ninyo ilagay sa inyong internal wallet.
Okay. Now, i-continue ko po ito. Click the continue. Nasa step 2 na po tayo. This is just to pick kung ano po yung gagawin natin. Mag-order ba tayo ng products? And scroll down po ninyo. Up to the bottom, nandito po yung pinaka membership. Yan. Membership or annual membership. Pwede din po yan bayaran o itong monthly. So, gagamitin po natin sa kanya yung monthly. Pinapakita ko lang po ito ha, sample para makita, masundan ng iba, pero hindi po ako dito magbabayad. Now, nasa step 3 na po tayo, user info. Tingnan nyo po dito sa baba kung kayo nga yung nakikita ninyong tao or kung meron kayong member na binabayaran nyo yung membership nila na monthly, pwede din po ditong gawin using your own fund. Itong fund ninyo dito sa inyong credit wallet. Okay, mamaya po doon tayo magbabayad sa membership tab. Sample lang po ito, just in case. Now, ayan po, tama yung nakalagay. This is really her name, no? So, double check lang po yan. And then, yan po nakalitaw yung detail. And, i-click nyo na po itong issue credit. Pagka-click nyo po yan, successful na po yan at bayad na po. Bayad na po. Okay. So, pupunta na po tayo ulit dun sa una, become a member. Kasi pwede din po doon. No? Pinakita ko lang po sa inyo iyang credit wallet. Panoodin nyo to ng many times po sa mga para makabisado ninyo kung hindi po ito talaga nakukuha sa isang panoodan man lang. Yan. Ito po mga activity ninyo dito sa inyong credit wallet. Ayan po sa credit log. Hindi po mawawala yung inyong mga pera. Makikita nyo po kung sino at saan nagamit. Kung sino yung pinadala ninyo, kung saan nyo ginamit. Nandito po yan ha. So pupunta na po tayo sa Become a Member tab. Again, pagka nakabayad na po yan, iba po itsura niyan. So, idadagdag ko na po itong add to cart and I make sure na walang laman yung card niya. Pero, checking out. Pero actually, may laman na po dahil naklik ko na pala kanina, di po ba? So, kung may laman na nakikita nyo yung number 1, na yan, may laman na. So, dyan na po ulit ako pupunta, di po ba? Again, kung nakikita nyo yan sa cellphone, para po mabura yan, kung nagka-doble-doble yung lagay ninyo, magdadagdag tayo ng products. Kaya po kung minsan nakikita nyo yung failed or you already have a membership on your shopping cart or checkout, nagdodoble po. So, click po natin itong checkout. Yan. So, ayan po yung shopping cart. Yan, kung wala po yan sa cellphone, magdagdag po kayo ng product para po lumitaw yan. Hindi po yan lumilitaw sa cellphone eh. So, i-delete nyo na lang po yung nadagdag ninyong product para maiwan itong monthly membership. Yan, pag nakita nyo isa lang yung monthly membership, then makakago na kayo sa cellphone. Pero ito, napakaganda po ng may laptop, okay? So, yan. Kinlik ko na po yung shopping cart. Ito na po yung checkout. So, pag nakita ninyo, credit wallet po yung gagamitin ko. Now, dito po sa ibaba, i-review. Huwag kalimutan na i-check po itong dalawang small boxes. No? I-tick box ang tawag po dyan. Check nyo po. Lagyan natin ng check. And then, place order. Ayan, success na. Di po ba? Ayan, 1 monthly membership. Okay? So, ayan, bayad na siya. Ito pong become a member, hindi po yan mapapalitan ng membership. Kailangan po mag-log out tayo. Para po ma-update itong page ninyo. So, magla-log out po ako. Kailangan po ng successfully log out. I-refresh nyo po yung page. Refresh natin. Para po totally na turn tayo sa new page. Yan, nag-login na po ulit ako. As you can see, ayan na po yung dashboard niya at nakalagay na my membership.
My membership. Yan, kanina po become a member. So automatic nagkaroon na po siya dito, iba na po yung itsura. Nakalagay na po dito ang billing date niya is on the 12th, no? Kanina po the 10th siya eh. Nasa 10th po siya nagbayad dun sa kanyang history. So every 12th of the month, mag-automatic na po ng deduction. Again, kapag hindi nag-auto-deduct, message po kayo agad sa sponsor nang matulungan kayo at i-review natin yung bangko ninyo. Yan nakalagay na po, you have paid your member for the following month, which is November. Ngayon, kung magbabayad kayo ng annual at balak nyo bayaran ngayon, para ma-advance po kayo, bali ang end of the next payment nyo, lilitaw po yan up to membership will be good through December 12, 2024 by next year. So, kung mag-advance payment po. Di po ba? Maganda po kasi ang ng 1 year, nakakasave tayo ng 2 months. Di po ba? 2 months ang nasa savings natin. Okay. All good. All well. So, puntahan po natin itong order history. So, double check po ulit natin. Ayan o, nakalagay na po, nagbayad na tayo, may receipt na tayo, November 12. Yan. So, malinaw po ha, in detailed po, nakikita natin ang lahat ng payment na naging payment natin, ang resibo natin sa Livegood. Very transparent. Sana makikita pa ninyo yung iba nating tutorial. Ano po? So, I think that's it for now. And I hope lahat po tayo ay mag-concentrate dito sa ating back office dashboard. Ito po ang inyong opisina. Nasa bahay lang kayo. Ipagmalaki niyo po yung business natin, no? Na kayo ay may ipamamana sa inyong mga family, sa inyong anak. Mag-iwan po kayo ng legacy at Livegood lang po ang pinakamagaan na ipamana na business sa ating family. All right? So, again, ito pong homepage natin, kung makikita ninyo, nandyan po yung inyong mga website na ipanamimigay natin sa ating mga client, no? Yung mga ini-enroll natin. And basa-basa po tayo ng konti, ang dami-dami pong pwedeng mabasa natin dito. Enjoy reading, enjoy the training. Learning is the key po. Okay? So, congratulations to everyone na nasa Livegood na. Magbasa po tayo, nagbabasa dito po sa left natin, sa left panel, ang dami pong basahin dyan. Nakaka-inspired po basahin ito, no? Konting kailangan malaman ninyo para po mas maipaliwanag ninyo ng mabuti sa mga magiging members pa ninyo. Okay? Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po tayong lumaki ng mabilis. Alright? So, thank you so much. This is again your Tita Lola here in USA. And mag-join po kayo sa aming group, which is Global Income Builder Team. Global Income Builder Team. You can join me too dito sa getquicktour.com kung napapanood nyo ito. And view my shop din po, livegoodpros.com. So, magandang pong negosyo ang Livegood. Walang katulad. Walang katulad. Alright. So, as I've said, ito na yata yung final, no? Final sa voice-over ko na to. Ay, nako. Kakatawa. I hope na tama yung recording ko. And hanapin niyo po kami sa Facebook. We are Global Income Builder Team sa Facebook. Livegood for Filipinos. Okay? Maraming salamat po. I'm calling all retirees. And for millennial, turuan ninyo yung mga parents ninyo, mga walang ginagawa sa bahay. Okay. So, I think this is good already. Wala na yata akong ibang ipapakita pa dito. Because this one is already moving na sa ganyan. Malapit na nga. Andito na siya sa bandang end. And I think we can cut this too dito
sa video na to. Humaba lang po ng konti. Sinusundan ko lang po yung aking pagbo-voice over. And yeah, I see the final, the end of this video. Once again, pwede po kayong humanap ng mga sponsor sa aming pong main website. It's called main.livegoodpros.com. Madami na po kaming members around the world. Piliin nyo po yung gusto nyong sponsor doon sa aming website. May team website po kami at free personal site sa lahat po ng aming member. Okay? So, God bless. Bye-bye.